Magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kainex. Ano kung nasan man kayo ngayong araw na to. Yan ako. Happy birthday to me. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Yan. Araw nga pala ng June 16 ngayon. Yan. So maraming salamat nga pala sa mga nag-message at bumati sa akin, nag-greet sa mga comment sections. Yan. At maraming salamat ulit. Bagong gising ako. Ang oras ngayon ay alas 6 ng umaga dito sa Cancun, Mexico, mga kainex. Coffee muna tayo. Nako, ang weather sa labas, dito sa labas ng ating hotel ay malinsangan na medyo mahangin. Yan. Pero sa loob ng hotel natin, nako mga kainex, buti na lang in-adjust namin yung temperature ng aircon at baka kung hindi ay nagkasipon tayo. Kita nyo naman yung natin, no? Yung ating harapan mga kainis, gubat na gubat. Naririnig nyo ba yung mga ibon na yun? Nasa wild tayo, no? Wild, isolated area. Grabe, tapos na-excite na kaagad ako sa mga pagkain. Ang sasarap kasi ng pagkain dito, pambihira naman, no? Eat all you can. Diba? Tapos nga pala mga kainex, medyo may problema tayo sa internet dito. Napakabagal ng internet dito kasi syempre nga naman siguro dahil sa dami ng mga nandito ngayon sa hotel, maraming gumagamit, kaya hindi agad ako nakakapag-upload. Itong vlog natin na to, mapapanood nyo na siguro mga 2 days from now, mga June 18 o June 18 na. Tara. Yan, so pagbaba na kami ni Mahal Reyna. Nandito sa akin. Yan, papunta sa orientation. Oh, good morning ka naman sa kanila, ma. Good morning. Nahiya pa. Tapos mamaya magsiswimming na tayo dyan mga kainags, Yan, so ngayon, paglalakad muna kami. Malapit lang naman yung pinuntahan natin kagabi. Dito tayo galing kagabi, yung libre ang inumin mga kainis, libre yung alcohol. Nandito na kami sa sasakyan at service mga kainis, ihahatid tayo dun sa resort. Libre to, libre taxi papunta sa resort na orientation natin, at yung pabalik libre din. Tapos may pagkain na tayo naghihintay dun sa sa pupuntahan natin, breakfast, lahat, everything. Eat all you can na naman. Ako, paborito yan, paborito natin, di ba ma? Yan, so bali ang biyahe mga kainis, bali 1 oras papunta doon sa Casablanca na pupuntahan natin. 1 oras ang biyahe, medyo malayo, pero okay lang yan para makapasyal tayo. Yan, so ito yung daan, So bali ang Cancun mga kainags ay city ng Mexico. Yan, pero kung napapansin nyo, kahit city to, wala tayong nakikita ng mga tao sa kalsada, Hindi katulad sa Pilipinas, sa Maynila, daming tao, daming vendor, di ba? O crowded. Pero dito, Cancun, Mexico, wala tayong mga nakikitang tao, yung mga vendor, wala. So nandito na tayo sa mga kainags, sa Payfair. Pupuntahan natin, Gran Esmeralda. At umuulan. Tara, let's go. For this way? Yes. Alright, thank you. Gracias, amigo. You gonna wait us or? No. Somebody will fetch it to you? Yes. Okay, thank you very much. You're welcome. Have a good day. Yeah, so tara mga kainex, They sleep with us and we miss them actually. Yan mga kainex, ang ganda, Wow, ganda ng pool mga kainex, Beautiful pools, They're beautiful. Wow. Grabe. Ibang-iba to. Grabe. Ibang-iba to mga kainex, doon sa tinuluyan natin, So mamaya may kikwento ako sa inyo kasi nagtataka siya. Bakit daw hindi tayo natuloy dito? Hindi raw tayo tumuloy dito, ba't daw doon tayo napunta? Ganda, grabe, Tsaka wala masyadong tao, Let's go. Siyempre kakain muna tayo mga kainags, Yan, si Mahal Reyna, Wow, dito tayo, kakain muna tayo. Wow, ganda mga kainags, Beautiful, oh my God. Wow. Ganda.
Ayan, so mga kainags, ano, natapos na yung aming orientation. So bali yung orientation namin, it takes 3 oras mahigit yata. Ang tagal, grabe, ano. So umalis kami sa Blue Bay kung saan tayo tumutuloy ng alas 7 ng umaga. So halos 1 oras yung biyahe natin papunta rito. So nung nandito na kami, nakita nyo naman yung hotel. Naku mga kainags, napakaganda. Yung mga swimming pool, napakaganda. So sinasabi nila, tinatanong nila kami, bakit daw kami napunta doon sa Blue Bay? Kung ikukumpara nga natin itong itong pinuntahan natin ito, may mga in-offer sila, napakaganda talaga mga kainex. So pati yung mga hotel, napakaganda kung ikukumpara natin doon sa Blue Bay. Pero mga kainex, hindi na ako na-surprise doon kasi nung nakausap naman natin yung agent, sinabi naman ng agent natin na 5-star hotel yung Blue Bay. Tapos sinabi niya naman na kasi ang ina-expect talaga namin, pupunta kami sa ganito, mga Diamond Hotel, ganitong klaseng resort, magaganda. Kaya lang sabi nung agent natin, wala silang good deal, walang deal nung time na tumatawag ako sa kanila. So ang may offer lang niya sa akin is yung Blue Bay nga. Yun lang na i-offer niya sa akin, which is sinabi naman sa akin ng agent ko na maganda rin yun, pero hindi kasing ganda nung gusto nating mapuntahan. Pero sabi ko, since na gusto kong makapunta ng Mexico, it doesn't matter sa akin kung hindi maganda yung hotel na tutulugan natin, kung 5-star hotel lang, at yung resort kung hindi naman ganun kaganda rin. Pero sa akin mga kainags, yung Blue Bay Resort, napakaganda na yun para sa akin, kasi bilang isang baguhan, kasi siguro kung yung mga matatagal na, yung mga madalas magpupunta sa mga resort, may pagkukumpara nyo talaga yung bawat resort na pinupuntahan nyo. Pero kami, since na first time namin to ni Mahal na Reyna, para sa amin okay na yun. Ang importante kasi sa amin, makalabas ng Canada, makapunta ng Mexico, at yung binayad naman namin doon sa travel natin, very cheap. So hinihintay lang namin dito yung transportation namin pabalik sa Blue Bay Grand Esmeralda. Yeah, so yun, tapos mamaya ko ikikwento mga kainags. May ikikwento pa ako sa inyo mamaya na. Yeah, so nandito na tayo mga kainags. Daming tao dito, grabe, ang daming pumupunta rito. Ibang klase to, kaya gusto kong pumunta rito mga kainags kasi maraming mga tao, maraming mga guest na nandito, which is malilibang ka talaga kasi mafe-feel mo talaga na nasa ibang dimension ka, parang nasa Pilipinas ka, diba? Kasi alam niyo mga kainags, kaya masaya na rin ako dito sa Blue Bay. Kasi ang daming tao nga Alam niyo yung, kasi 'di ba sa Canada, wala na nga tayong taong nakikita. Tapos magbabakasyon tayo sa ibang lugar, wala pa rin tayong taong mga makikita. Parang 'di ba? Parang hindi ka rin nakalabas sa comfort zone. Kaya gusto ko na rin dito, kahit nandito tayo sa Blue Bay, mga kainags, talaga na mafe-feel mo dahil parang piyesta. Alam mo yung pagpupunta ka ng piyestahan, maraming tao. Yun ang gusto ko mga kainags. Oh, init. Ramdam ko yung init, sarap maghubad. Parang gusto kong maghubad ng damit ngayon Ito nga pala mga kainags, doon nga pala sa mga baguhan katulad namin, na yung mga nagbabalak pumunta ng Mexico, tapos kukuha kayo ng mga inclusive resorts katulad sa amin, yung package medyo madi-disappoint kayo mga kainags, kasi yung ginawa namin ngayon, pumunta kami sa sa Casablanca para imbitahan kami na bumili ng condo unit. Yun, parang pipilitin ka na bumili ka ng condo unit sa kanila, di ba ma? Pipilitin ka mga kainags, Mabuti na lang na-inform na kami bago kami pumunta rito. Nasabi sa amin, meron kasing orientation dyan, sasabihin lang nila na parang mga 1 hour, pero hindi 1 hour yon. It takes more than 3 hours. So pipilitin ka nila, may mga ipipresent sa'yo. Bibili ka raw kung gusto mong bumili ng bahay, mas maganda kasi mas malaki matitipid mo. Ngayon pagka hindi mo kaya, bababaan nila. Yun bang hindi mo ina-expect na ganun ang gagawin sa'yo rito? Kasi ang ina-expect lang naman natin dito magbakasyon, mag-relax, mag-enjoy. Kaya maging diretso kayo mga kainags, maging honest kayo, sabihin nyo sa kanila, hindi kami interesado dyan, hindi kami interesado sa ino-offer nyo, at saka out of budget namin, hindi. Pumunta kami rito para magbakasyon, para magsaya. Pero kahit nasabihin nyo yun, aanuhin pa nila, papahabain pa nila yung istorya. Kahit nasabihin nyo na hindi kami interesado dyan, wala kaming balak bumili, wala kaming budget, hindi pa rin yun. Talagang didiretso pa rin nila yung presentation nila.
Ay, ito yung sinasabi ko yan, no? Ang cute, parang si Saya ang kulay. Yan. Dito tayo sa labas mga kainag. At si Mahal na rin na nandun nakahiga. Yan, ito yung labas natin. Yan. Dito tayo mag-usap. Dito ko sasabihin sa inyo kung ano yung mga na-experience namin doon sa pag-orientation namin. Hay, nako mga kainag. So ganito kasi nangyari noon. Nung pumunta kami doon, ang ina-expect kasi namin, orientation, i-orient ka, sasabihin sa'yo kung ano ang meron dito sa resort na to, kung saan dapat pumunta, kung ano hindi punta, kung ano yung mga oras ng restaurant, mga ganon, orientation. So hindi yun ang nangyari mga kainag. Ganito ang nangyari. Pagpunta agad namin doon, may lumapit ka agad na agent sa amin. Tapos unang banggit niya, sabi niya, bakit napunta kayo sa Blue Bay? Hindi naman ganun kagandang resort na yon. Kasi yung pinuntahan natin na resort kung saan pinakita ko sa inyo kanina, napakaganda, di ba? Grabe. At saka yung mga kasamahan ko rin, mga kaibigan ko, parang ganun din yung hotel na pinuntahan nila. So at yun din ang ina-expect ko na pupuntahan natin. May tao pala rito. May tao doon sa kala ko walang tao. Yun na nga mga kainags, ang sabi niya, bakit to kami napunta sa Blue Bay? Kasi nga, yung mga kasama ko kasi, yung mga previous na pumunta dito sa Mexico, magaganda yung mga pinuntahan nila. Magaganda. Tapos ang tanong kaagad sa akin nung agent na nakausap natin kanina. Sabi niya, bakit kayo napunta doon? Dapat dito kayo napunta. Tapos sabi niya, sino ba yung agent na kinausap nyo? Bakit kayo napunta doon? Nagbayad kayo, ganyan, ganito, mga ganon. Parang kinukuha niya kaagad yung loob namin. Parang sa madaling salita, parang inaano niya yung kabilang agent na nakausap namin. Kasi yung pala, agent din sila. So kasi mga kainags, yung pinuntahan nating hotel kanina at yung mga pinuntahang hotel ng mga kasamahan ko, mga kakilala ko, which is yun din naman talagang ina-expect ko. Kasi ang talagang nasa isip ko nga, ang hotel na pupuntahan natin is yung mga pinuntahan ng mga kasama ko rin ng mga exclusive, mga diamond. Kaya lang, di ba, sabi ko nga nung nakausap natin yung agent ko is hindi available para sa mga good deal, yung mga magagandang hotel. So ang nai-refer niya lang sa akin is yung ito nga, Blue Bay. Sabi niya, meron ako i-refer sa iyo, Blue Bay, pero ano lang siya, 5-star hotel, at okay naman siya. Hindi siya, kasi yung magagandang hotel na pinuntahan ng mga kaibigan mo, hindi siya open for good deal. Medyo may kamahalan, di ba? So sabi ko, hindi na importante sa akin kung hindi ako makapunta sa mga diamond hotel na yan. Importante sa akin is makapunta ng Mexico, ma-experience na makagala sa Mexico at maka-experience sa mga gandang resort ng katulad ng Mexico. Basta kahit ng hotel, kahit na ng resort. So yun mga kainags. So parang sa madaling salita, nung kinakausap ako ng agent na yun, is parang inaano niya ako na dapat dito, parang kinukuha niya yung loob ko na mapaano ako sa kanya. So yun pala, intro lang niya yun. Kasi meron siyang balak na hindi maganda. Masama no? Meron siyang balak na hindi maganda sa amin. So sa madaling salita, parang kinukumpara niya yung Blue Bay doon sa pinuntahan natin kanina, hanggang sa madidiscover nyo na lang na meron siyang ino-offer sa inyo na dapat bumili ka dito ng condo para yung pamasahe mo, 'di ba? Mas less, o 'di ba may condo ka na, bibilin ka, or i-ooperan ka ng timeshare, yung share sa stocks nila, ganoon, bibili ka ng stock nila, parang bibigyan, parang sa madaling salita, hihingian kanila lang. Kasi kami, hinihingian kami ng USD 1,000 US dollar. Parang ganun. Basta ganun, $1,000 para makapagsimula kami, sa madaling salita, mag-share, lalaki yung share namin, parang ganun. Tapos, bibili kami ng condo para pag sa tuwing pupunta kami dito, hindi na kami magbabayad sa ganito. Tapos parang may mga stocks na sinasabi sila, no? Which is, hindi yun ang ina-expect natin na sasabihin nila sa atin. Although narinig na rin natin yun. So sinasabi ko lang to para doon sa mga kababayan natin na pupunta ng Mexico. Maging handa kayo at maging alerto kayo. Always say no kung ayaw nyo talagang bumili ng timeshare or kung ayaw nyo talagang bumili ng condo. Pero kung gusto nyo bumili, why not? Go ahead, di ba? So sa akin, sinasabi ko, kasi nga, hindi ito yung ina-expect namin na sasabihin nila. So parang it's part ng business nila, Yan. Pero yun, yung pinunta natin kanina. So kasi parts ng package natin yan dito na dapat ay attend ka ng orientation. Pero yung orientation na yun
is yun nga, ooperan ka ng kung ano-ano, yan. So ngayon, pagka sasabihin sa'yo, talagang ang trabaho talaga nila, i-convince ka talaga nila, bigyan ka talaga nila ng pressure na para kumuha ka sa kanila or magbayad ka sa kanila. Talagang pipilitin ka talaga mga kainis. Pipilitin kaya mag-ingat kayo. Kung kahit nasabihin yung prangkahin nyo sila, sabihin nyo sa kanila, no, hindi ako interesado dyan, wala akong interest na bumili ng ganyan, hindi ko alam yan, gusto ko lang dito magbakasyon. Kahit na prangkahin nyo silang ganon, ano pa rin, didiretso pa rin nila, pupunta sila sa plan B naman nila, plan B. Look this. Okay. Instead of ganito, bababaan natin, gawin nating, split natin sa dalawang bayad. 500 ngayon, 500 sa 6 months, di ba? Ganon. Kaya pala pinagdadala kami ng passport, tsaka especially pinagdadala kami, wag daw namin kalimutan yung credit card namin. Importante daw yun sa orientation. Yun na ngayon. Kasi kung sakaling gusto mo, at least meron ka agad credit card na may swipe or maibibigay sa kanila yan, nung credit card number mo. Kaya pala yun. So isa yun mga kinis. Tip lang to mga kinis, advice lang, ideas lang. So ngayon, sabi ko kasi meron silang oras oras yan meron silang oras. Dapat sa loob ng 2 oras, makonvince ka nila. So ngayon, pag sinabi mo, kasi ako sabi ko, no, I'm not interested on that. At sabi ko, I'm not expecting that kind of orientation that you are telling me, it's different from what I'm expecting for. I thought you will tell me about the resort, about the time and limits, the rules and regulation, the do's and don'ts. That's what I thought. Sabi ko sa kanyang ganun. Sabi niya, look, basta papaikutin ka niya. Tapos pagka naubos na yung oras niya na talagang hindi kanya ma-convince, meron siyang tatawagin mga kainags, tatawagin niya yon. Tatabi sa kanya yon. Talagang pe-pressure ka nila, dalawa sila. Tapos sasabihin nila, bakit ayaw mong bumili ng share? Talagang eye to eye contact sila, talagang diretso, talagang pressure ka nila. Tapos di tinawag na yung isa, dalawa na sila nakikipag-usap sa amin, dalawa ni Mahal Arena, Tapos sabi, ba't ayaw mong bumili ng timeshare sa amin? Sabi ko, ayoko Tsaka sabi ko, kung bibili man ako ng resort or ng condo, hindi dito, sabi ko. Dito, kung bibigyan niyo ako ng condo, why not, di ba? Bigay. Sabi ko, pero bago ako bumili ng ibang properties, babayaran ko muna yung mortgage ko sa Canada. Hindi pa bayad yun, hindi pa tapos yun. Saka ko naisipin yung pagbili ng condo na yan, pagbili ng timeshare na yan, or stocks na yan, pagka nabayaran ko na yung bahay ko sa Canada. Sabi kong ganon. So, wala, papaikutin ka pa rin. Okay, look, another plan B na naman yun. Ito yung plan B. O, pag ayaw mo ng plan B, pag alam nila hindi mo gusto yung plan B, bibigyan ka naman. Oh, look, plan C. Talagang may oras. Ngayon, pag talagang alam nila na hindi ka nila mako-convince nung dalawa, sasabihin nila, sige, ganito na. Meron na naman silang tatawagin yan, mga kainags, Tapos, merong sa'yo, papapilapan. Sasabihin nila, pwede mo bang ilagay yung mga pwede mong i-refer na tao rito? O, babuti na lang, yung SIM card namin sa cellphone namin, bago kami lumipad papuntang Mexico, tinatanggal namin yan para avoid yung mga malalaking long distance charge, mga kainis, yan, paglalabas kayo ng mga ng Canada, make sure yung SIM card ng cellphone nyo tanggalin nyo, kasi baka magulat na lang kayo pag di nyo tinanggal yung SIM card ng cellphone nyo, pagbalik nyo sa Canada, ang dami nyo, ang laki ng babayaran nyo dahil sa long distance charge. So make sure tanggalin nyo yung SIM card. So yun nga, tanggal ang SIM card ng cellphone ko, kasi pag tanggal ang SIM card ng cellphone mo, yung mga pangalan sa telephone number list ng mga friends mo or mga kakilala mo doon, wala yung pangalan nila, nakalagay lang doon yung telephone number nila. So sabi ko, ito yung pinakita ko yung telephone number, pero wala yung mga pangalan ng mga nakalista rito. Sabi ko sa kanila, doon sa nagpapalista ng referral, sabi ko, pasensya na, hindi ko alam yung mga kung kani-kaninong mga number to, sabi ko ganoon. Kaya ayun mga kainags, nilista ko lang yung pangalan, walang number. Tapos umalis na kami, tapos sabi nga nila, alam nilang hindi na kami, wala silang mapipiga sa amin. Sabi na lang nila, pwede ba magbigay ka na lang ng tip sa mga restaurant dito? So nagbigay ako ng 100 Mexican peso. Alis na kami. Akala ko tapos na mga kainags, Meron pa pala, pangatlo. Pinunta pa kami dun sa pinakataas nila. Pero siguro pinaka-higher nila yun So ganun din ang sasabihin. Akala ko tapos na ganun din ang sasabihin mga kainags, ganito. Tapos sabi niya, o sige ganito, kung ayaw mo ganito, plan B. Option, yung 1,000 mo, gawin nating 4 gives. O, di ba? Every quarter, 250.
250, 250, 250. Ibig sabihin nun, kung hindi ako nagkakamali, babawasan nila yung 250 na yon sa credit card mo every quarters ng taon. Yan. Yun mga kainags, ano. So sabi ko, hindi. Sabi ko, hindi. Alam mo, alam ko, hindi masasayang ang oras nyo, sabi ko sa kanya. Dahil yan yung trabaho nyo eh. Kaya hindi masasayang talaga yung oras nyo. Pero on my side, I'm wasting my time. Sabi ko, sa halip na nag-i-enjoy na ako ngayong oras na to, kasi alas 7 nga kami umalis, di ba? 1 oras ang biyahe, pabalik 1 oras din, 2 oras na. Tapos yung orientation namin sa kanila, 3 oras mahigit. 3 oras mahigit. So almost 6 hours, sabihin natin, 5 hours and 30 minutes ang lahat-lahat. Kasama na yung biyahe. So naubos na yun, di ba? Sabi ko sa kanya. So nasayang na yun. Sabi ko, sa inyo, walang mawawala kasi yan yung trabaho nyo eh. Pero sa amin, yung oras mawawala sa amin. So sabi ko, hindi ako interesado. Kahit ano sabihin mo, hindi ako interesado. I wanna go back in my resort and enjoy the rest of my day today. Nung sinabi ko na yun, kasi alam niya, wala na siyang kasi siya na yung final eh. Pinaka-final na magkikipag-usap, magkukonvince sa amin. Sabi niya, di hatid ko na kayo sa sa sasakyan nyo, papunta ng resort nyo. Sabi ko, sige please, thank you. Yun na, so hinatid na kami papunta rito. So may mga nakasabay din kami doon na upset din sila, na bad trip din sila. Sabi nila, bakit kami bibili ng, kinikwento nila, kinikwento raw nila doon sa mga agent na nakipag-usap sa kanila, bakit kami bibili ng timeshare dito? Hindi naman yan yung pinunta namin dito. Ang pinunta namin dito magbakasyon, hindi gumastos bumili ng condo dyan. Galit na galit. So yun lang mga kinags, tips lang yan sa mga pupunta dito sa Mexico. Maging handa kayo sa ganyang sagot. Always say no, maging prangka kayo. Sabihin nyo, hindi. Pero make sure kahit na prangkahin nyo sila, papaikutin pa rin kayo, papaikutin. Kasi meron silang oras, target na oras. Hanggang sabihin nila na, okay, ayaw mo talaga, done, ganun. Marami, na minsan pagka maiksi ang PC mo, magwawala ka talaga sa inis. So alis muna kami ni Mahal na Reyna, maliligo kami swimming pool. So tara, let's go ma! So maghahanap uli kami ng makakainan ni Mahal na Reyna, mga kainags. Nagpalit na ako ng damit kasi gusto ko maano yung init ng araw. Grabe, at sarap, parang Pilipinas talaga. So si Mahal na Reyna, mamaya pa rin magpapalit. Yeah. So ito mga kainags, panghimagas ko to. Natapos na tayong kumain eh. Ito naman ngayon. Yan. So si Mahal na Reyna yun, nandun na, busog na. Yan. Ayan o, meron dito, daming hayop dito mga kainags. So yan o, mga wild animals sa gubat to eh. Pero nakita lang namin dito, anong klase kayong ibon to? Ayan o. Talaga naman So yan mga kainags, ready na kami mag-swimming sa mainit na panahon. Yan, doon tayo ngayon sa swimming pool. Pagkatapos niyan, papasyal natin si Mahal na Reyna kung saan tayo pumunta kahapon. Diba? Let's go! Siyempre naman, enjoy! Ahu! Viva Mexico! Yan mga kainags, ganito yung gusto kong gawin sa Canada, Kaya lang, malamig pa rin hanggang ngayon sa Canada. Kaya buti na lang, nandito tayo sa Mexico ngayon. Dito ko nagagawa ito ngayon, yung naglalakad tayo habang nakubad ng pandamit. Mga kainags, yan ano yun? Laki ng tiyan ko. Nabusog ako kanina sa mga pagkain. Grabe, binalatan ko ng binalatan. Ay sarap. So bali naghahanap muna kami ng magandang spot ni Mahal na Reyna, mga kinis, kung saan tayo tatambay. Ayan, ang dami hanap ko, tingin muna tayo doon kung makikita tayo kasi maraming tao dito. Ayan, doon tayo. Tingin tayo doon. Pwede naman dito, kaya lang ikutin muna natin. Ayan, so mga kainags, maliligo na tayo dito sa swimming pool. Pambihira naman, Ay, nako. Ayan, pambihira, ang sarap dito. Ako po, Panginoon. Sarap mga kainags, beautiful. Ayan, so si Mahal na Reyna nandun, nakabantay siya. Sarap, ganda mga kainags, sarap dito. Grabe. Ang bihira. Kahon muna tayo. Sarap. Oh my god, what a life. Grabe. Ma, di ka maliligo? Sige, hintay mo ako, sarap ng tubig. So, tapos na ako maligo mga kainags. Tapos pumunta uli kami ni Mahal na Reyna rito. Nako, kumain lang kami ng konti. Kain na naman, pambihira. Kahit saan yata kami pupunta. Kainan, pambihira naman. So
marina dun sa ano, sa may parang gulay. Yan. Tara ma, let's go. So ayun na, ayan yung mga naglilinis ng mga dumi, mga kinig sa gilid ano. Ayan oh, tinatanggal na nila. Ayan. Ayan, tanggal na nila oh. Woo! Eto na naman, lakas na naman ang hangin ano, pambihira. Pag dumarating yung hapon, ganito ang panahon mga kainags ano. Nakikita nyo ba yung bubong mga kainags, yung bubong? Grabe no, ayan oh. Oh, kita natin sa inyo. Oh, parang tatangayin ng ano eh, parang tatangayin ng hangin ano. Oh my god. Yan, gusto lang kumain ni Mahal rin ng ano eh, ng ice cream. Tingnan nyo yung bubong mga kainags oh, grabe yung bubong oh. Ayun oh. Ang hira, kaya ng ice cream. Yeah, so kakain na naman tayo mga kainags ano. Nako, bigla na naman akong ginutom nung nakita ko yung mga pagkain dito. Grabe, kakakain lang natin. Nako, nilabas ko na kasi kanina kaya nagutom na naman ako eh. Naglakad tayo, di ba? Can I get a pineapple juice? Pineapple juice. Thank you. Gracias, amigo. Yan mga kainags ano, habang umuulan, ako, napakasarap maligo sa swimming pool nito. Pambira, pinauwi lang tayo kanina eh. Di ba naglalakad tayo, pinauwi lang tayo bago umulan. Pagkatapos natin kumain ito, maliligo na tayo. Ako po, Panginoon, napakasarap maligo mga kainags. Ay, naku po, Panginoon. Oh my God, warm water. Sarap. Grabe oh. Ayusin nila ano, baka na ano yan. Yan. Habang umuulan, naliligo tayo sa swimming pool mga kainags oh. Ang sarap, ang bihira, grabe. Enjoy na enjoy, grabe. Ang sarap. So si Mahal na Reyna, nandun, iniwan ko muna. Nasa may restaurant siya. Sabi ko, ito yung time para maligo sa swimming pool na to. Kasi yung mga naliligo dito kanina, nagsialisa na kasi nga umuulan mga kainags ano. Ayos oh, babaw lang nito, ganito lang, hanggang dibdib lang.